Legal battle in the 5th Division of the Sandigan Bayan looms over amending the charge sheet in the flood control controversy. Mobile journalist Arles de los Santos with the details. Arles, kamusta na ba ang tug of war kay ex-DPWH Secretary Manny Bonoan? Yes, Diego, sa ngayon ay wala pa ring desisyon ang Sandigan Bayan 5th Division doon nga sa hiling ng state prosecutors na i-amend o alisin sa mga akusado si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa mga kaso at alegasyon ng pandarambong o plunder. Kaugnayan ng 573 million pesos na umano'y budget insertion sa DPWH budget noong 2025 kung saan kasama niyang akusado dyan ang suspendidong senador na si Jinggoy Estrada at ang dating mga opisyal ng DPWH-NCR. Ayon sa state prosecutors, textual change lang daw ang kanilang gustong mangyari. Matatandaan kasi na Office of the Ombudsman ang nagsabi mismo na gagawin nilang state witness si Manny Bonoan para sa iba pang mga kaso na kanilang isasampa at bubuuin pakaugnay ng flood control scandal ng ating pamahalaan. Inaasahan na sa July 28 for resolution na ang hiling na alisin si Bonoan sa listahan ng mga akusado kung saan yan din ang kaparehas na araw na inaasahang babasahan na sakdala si Estrada. At actually, Diego, hindi pinayagan or actually nag-oppose ang kampo ni Estrada dyan at sinasabi na yung pag-amend down ng case information ay tila pagbura sa akusasyon kay Estrada at Bonoan sa paggawa ng isang krimen. Pero muling iginiit ng state prosecutors na textual amendment lamang ang kanilang gagawin. Arles, ano pang mga ibang kaso dyan na binabantayan mo ngayon na of importance? Sa ngayon, Diego, ay tuloy-tuloy ang paghulong ng mga kaso sa iba't ibang mga issue ng flood control scandal. Tuloy-tuloy yung paghulong sa kaso ni dating Congressman Zaldico at mga dating opisyal ng DPWH Mimaropa. Pero isa sa pinakamainit na kaso, Diego, ay yung kay Senator Rodante Marcoleta, maging sa dating mambabatas na si Mike Defensor at dalawa pang mga negosyante. Kaugnay ng kasong plunder na hawak naman ng 3rd Division ng Sandigan Bayan. So far kahapon, ipinag-utos na ng Anti-Graft Court na dalhin na nga si Marcoleta sa Quezon City Jail sa Payatas matapos nga siyang ma-clear na o ng mga doktor pagkatapos or kasunod ng kanyang pneumonia na naranasan, pero kailangan pa rin niyang manatili under isolation or quarantine for another week bago ihalo sa general public ng Payatas Quezon City Jail. Arles, paano naman yung complaint ng Tindig Pilipinas kay Plasca Cayetano Padilla? Ito yung regarding yung Bato de la Rosa supposedly escape and obstruction of justice. Diego, ilang minuto pa lamang yung nakalilipas mula nang kumpirmahin ng Office of the Ombudsman na yung counter affidavit bilang pagtugon sa preliminary investigation sa obstruction of justice na reklamo nga ng Tindig Pilipinas ay sumagot na daw dyan si Senator Cayetano bilang correspondent habang wala pa naman umanong tugon or counter affidavit dyan si Senator Robin Padilla maging ang suspendidong acting Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplascay. Hindi pa natin nakukuha, Diego, yung posisyon dyan ni Cayetano at aantayin pa natin yan. Pero tama ka, kaugnayan ng umano'y pagtakas nga ni Senator Bato de la Rosa kasunod ng Senate shooting incident na nangyari noong May 13 kung saan sasakyan daw umano mismo ni Senator Padilla ang ginamit para makalabas ng Senate premises si de la Rosa. I don't know if you mentioned this already pero paano naman yung sa yung kay Senator Marcoleta at saka kay businessman Joseph Espiritu? I think this is yung arraignment nila for plunder yung and PD 46. I think this is the illegal receipt of gifts. Sa ngayon, Diego, ay meron ng utos dyan para pagsamahin sa 3rd Division yung kaso ng plunder ni Marcoleta at ni Espiritu para daw isang korte or division na lamang ng Sandigan Bayan ang sisilip dito. Bagay na tinanggap naman ng 3rd Division ng Sandigan Bayan. Hindi kasi pwede na basta-basta lang magdesisyon ang isang chairperson ng another division na ibibigay sa another division yung kaso. Pero so far, pinayagan naman yan ni Sandigan Bayan 3rd Division Presiding Justice Carl Miranda. And yung kaso naman Arles, daming tanong pero kasi daming kasing updates na kailangan natin ilabas. Kay Arnel Ignacio, I think this is yung as a usurpation of authority regarding the OWA land purchase.
At Diego, ay pinag-utos na nga ng Office of the Ombudsman yung pagsasampa ng kasong usurpation of official functions Yon. para kay dating OWA official na si Ernel Ignacio, no? Kaugnayan ng umano'y maanomalya na land purchase na nakakahalaga ng 1.4 billion pesos. No? Ayon sa mga papel, si Ignacio umano ang pumirma at nag-aproba sa kontrata para nga mailabas yung public funds, no, sa pagbili ng lupa na iyon, no, nang wala umanong pahintulot o approval mula sa OWA Board of Trustees. Kaya yung Office of the Ombudsman ay inutusan na nga na siya ay kasuhan. Habang kasabay ng pagpasok, Diego, yung counter affidavit ni Senator Cayetano, tinugon din, no, ng Office of the Ombudsman na bukas daw sila doon sa hiling ng DMW, no, na planong mag-file ng motion for reconsideration kaugnay ng dismissal ng complaints na plunder, malversation and violations ng Anti-Graft Practices Act laban kay Ignacio. Meron silang 10 araw para magsumiti niya. Diego. All right, well, thank you for that report, mobile journalist Arles de los Santos.